paano ba dapat i-handle ito ng Marcos administration ngayon? Hindi, malinaw naman kasi. Hindi mo naman kinakailangan maging kasing talino ni Alan Herman para maunawaan kung ano ba talaga ang layunin ng China rito. No? Ito ay malinaw na ganti. Dahil may mga nahuli tayong mga espiya. No? Mga espiya, may dalawang equipments, no? Huwag namang ganun. Mag-assuming, ano ba naman yung may dala? Pupunta sa mga strategic offices at saka mga kampo, no? Pupunta sa EDCA, etc. May nahuli tayo at galit na galit sila, no? Nag-i-espiya lang naman kami sa inyo, ba't kami huhulihin? Ano ba naman kayo? Anong bansa kayo? No? Tama. I-espiya, karapatan namin 'yan. Superpower kami, no? Superpower kami, karapatan namin 'yan na mag-espiya sa inyo. Tapos huhulihin nyo. Ito, di gagantihan namin kayo. Ang problema, yung kinuhang pangganti, mga batang mga kagagraduate lang, tapos bumalik pa ng China para magtrabaho. No? Yung isang nahuli, no, ay research assistant ng isang professor na Chinese. No, professor na Chinese, no? Doon sila mismo ang tumanggap, no? Parang gagala-gala daw sa mga military establishment. Tapos umamin daw, nag-confess. Nag-confess na sila ay talaga nagtatrabaho sa isang Philippine Spy Agency. Ganda ng pangalan eh. No? Meron palang ganong ahensya tayo. Hindi ko alam meron palang ganon. Hindi ka magkakamali. Philippine Spy Agency, di ba? Nakakuha ng spy agency na. Ang pangalan ay Spy Agency. Sobrang galing talaga ng mga Pilipino, no? Gagawa tayo ng spy agency na gano'n ang pangalan. Walang subtlety, no? Diba? alam mo Senator, alam mo suspecha ko nung yung confession daw video ang ginamit yung Philippine spy agency. Akala ko chinat GPT eh. Yung script, tapos ito basahin mo Pwede naman. Hindi sinasabi scripted Di ba? Alam naman nila kung ano spy agency natin. Kahit yun man lang sana ginamit no? Baka sakali, believable. Maniwala pa si Ronnie Holmes na spy agency ngayon. Di ba? Ginamit mo Philippine Spy Agency. Di ba? Ang pwede lang maging miyembro nun, yung tipong smiling assassin. Di ba? Yun ang pwede maging miyembro nun. Tapos talaga, merong bandana sa ulo. Tapos may pambulot ng koko, di ba? Ganun. Yun lang ang pwede ron. Pero paano to? Paano ang gagawin ng Pilipinas dito? Ang plano dyan ng China, syempre, ay kukali mo muna nila yan. Imi-milk muna nila yan, no? Na itong mga to, bala kami i-invade. Kaya nag-i-espiya sa amin. Yun na lang Siguro tingin ko yung mga spy agency around the world, lahat sila nagtatawanan. Hindi sila makapaniwala na nag-deploy tayo ng mga espiya sa China, no? Yung mga Mossad, yung mga Soviet, no, sa France, yung KG-9 sa Germany, yung CIA, no, etc. Lahat sila nung nabalitaan nila yan. Di wow. Sabi nila, di wow. Umasenso na pala Pilipinas, umasenso na. yung hindi nila kayang gawin o yung hirap na hirap sila, tayo parang pinagpag lang no? At yung mga pinadala natin, mga 20-year-old na mga espiya, no? Imagine mo training yan. Training yan siguro, mga kinder pa lang, tinitrain na yan Di ba yung sa sine, yung mga bata pa lang, yung mga walang mga magulang, tinitrain para maging killer tsaka mga espiya. Ganun. Yung parang style ng Soviet Russia tsaka ng John Wick ng mga tipo, di ba? Yung mga bata pa tinitrain na. Tapos maging sleeper yan in the future. Yun. At papasa sa lahat ng kanilang background check. Ganun kagaling. Di ba? Imagine mo kung iniisip ng mga tiga-Mossad. Ang gagaling nito mga Pinoy na to. Baka namin na-master na namin Baka yung 100,000 na Pilipino na sa Israel, baka i-background check na lahat yun. Delikado tayo rito. Ang isa pang alam mo, Senator, naisip na consistent sa Taiwan, baka i-background check na lahat yun. No? Yung 250,000 sa Italy, kawawa naman yung ating mga OFW. Baka mapagkamala ng mga espiya na yun sa sobrang galing natin.
Oo nga. Hindi, actually, Senator, consistent ito sa ploy ng China eh. Yung gaslighting, di ba? Di ba, pinapalabas nila tayo yung bully dyan sa West Philippine Sea. Tayo yung aggressor. Tayo yung nagpo-foment ng unrest dyan. In short, tayo yung may pakana ng kaguluhan. Tayo bumubunggo, Correct, di ba? Tayo bumabangga sa kanilang higanting Coast Guard vessels. Di ba? Tayo yung nangaaway. Eh, consistent lang yan. Tayo rin nang spy. Ang problema, in-scale up nila. Ang inisip ko lang dito, dalawa lang naman ang klase ng mga taong naniniwala rito, no? Yung Chinese government na may pakana niyan at yung kanilang mouthpieces dito sa Pilipinas. Na medyo tahimik pa. Na medyo tahimik pa. Pero kasi 'di ba, I remember pinagtatanggol din yata nila yung mga Chinese spies alleged Chinese spies na hindi naman Chinese spies, mga legitimate businessman naman. Pinagtatanggol nga nila yung paglusob natin, pambubuli natin sa mga Chinese vessels di ba? Pinagtatanggol. Ang gusto ko lang, interested lang ako, paano nila ipapaliwanag ito? No? Paano nila ipapaliwanag ito? Ayun ko, sa akin hindi dapat natin singilin itong mga Chinese adherents o yung mga supporters na ito. No? Dapat ang pinagpapaliwanag dito, alam mo kung sino? Sina Jay Tariela. Paliwanag kayo. Civilian yun hindi naman military yun Coast Guard yun Hindi, isisingit pa rin natin kasi masyado siyang maingay sa social media. Magpaliwanag ka pa rin. Magpaliwanag sina Jonathan Malaya, sina Ed Anyo. Di ba? Paliwanag kayo. Si Gibo Chodoro, no? Correct. Secretary of National Defense, di ba? Bongbong Marcos, magpaliwanag ka. Bakit ka nagpadala ng espiya? 3. Paliwanag kayo. Parang sa Webes, paliwanag kayo sa committee ni Aimee. Correct. Yeah, gandang segue Segue pa Paliwanag kayo. Puro paliwanagan to. Mukhang dadala yung usapan. And then, syempre, ito lang for the record sarcastic lahat ng pinag-uusapan namin dito just to illustrate gaano ka-ridiculous itong ginawa ng China dito sa tatlong Pilipino. Nakawawa naman, talagang kawawa. As we speak, I don't know kung nasaan sila, di ba? Pero nga, ano bang magandang approach dito? Baka dapat seryosohin natin ito dahil baka pag napanood nila yung Foxburst tapos pinagtatawanan ng Christian Esguerra at saka ng Ronald Llamas itong ginawa nila, baka sabihin nila, mag-scale up pa sila. Dagdagan pa namin yung mga espiya na huhulihin. Dagdagan pa namin. Pinagtatawanan nyo kami, Pinagtatawanan nyo kami, O ito. Huhuli kami 300 na espiya. No? Ang galing ng Pilipinas, 300, diba? Yan yung, kaya dapat yung ating DFA, mas sila, 24/7, man ng maigi yan. Dahil hindi lang naman huhulihin na pampagbibintang ang espiya sa China, yung mga tipo nila sasot, na by the way, nasa China. No? Yun lang naman hindi mapagbibintangan ng mga espiya. Diba? Kaya yung mga OFW natin na nandyan, lalo na marami dyan mga entertainers Nung naglilibot ako sa China noon, 2016, 2017, 2018, 2019, pero hindi ako espiya noon Pero nung naglilibot ako taon-taon sa China, lahat ng mga hotel, ang entertainers, puro mga Pinoy. Mga lounge singers, yung mga banda. Oo, at magagaling kumanta ng Mandarin. No? Talo yung mga Chinese sa kantahan. No? Kaya gustong-gusto nila tayo. Baka yun, mapagkamalan pa o pagsuspetsa ng espiya dahil siyempre, entertainers, na-entertain yung mga Chinese, habang na-entertain niya, ayahin uminom, pag nagiinuman na, baka magkwento na ng kung ano mga state secrets, no? So, pwedeng i-stretch yung kwento Kaya dapat yung ating mga OFW maingat, no? Dahil sa bagay, kahit ingat mo, katulad ng 3 na yan, ng mga estudyante, kahit hindi nga sila nag-iingat dahil hindi na na-imagine na mapagsususpetsahan silang espiya di ba? Hindi sila nag-iingat dahil hindi nila ma-imagine in their wildest nightmares na sila ay magiging mapagsususpetsahan ng mga espiya. Diba? Dahil yung mga tunay na espiya ay hindi mo mahuhuli. Maingat na maingat. Diba? Talagang it doesn't even border absurdity Talagang it's absurd. It's beyond absurdity. Hindi siya bordering. Actually, pero una, kailangan nating i-review yung ating sister city program sa China. Dahil hindi lang yung Palawan at saka Hainan ang may sister city project. Marami pa.
Oo. So, under yan ng DILG. So, dapat yung DILG, i-review lahat yan. I-review lahat yan. Yan ba ay makakatulong sa atin o hindi? Ang wag lang nila i-review yung sister city ng Davao. Dahil tingin ko ay hindi naman mangyayari sa Davao yan, sa kanilang sister city na tingin ko marami. No? Pero yung mga iba na hindi Davao, no, yun yung kanilang i-review. Baka kasi mangyayari. Pardon may utter ignorance. Ano bang meron sa Davao at saka sa China? Bakit walang ganung magiging problema sa tingin ninyo? Hindi ko alam. Kung kasi yung China kasi ang pumupunta sa Davao. Hindi yung mga tiga Davao ang pumupunta ng China. Kaya walang ganyang klaseng sitwasyon na pwede mangyari na ganyan.